Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Nagpadayong Kulon Night Market. Nakaangkon og mga pagsaway. Tulo ka mga tinunan nga nagsumbagay sud sa Babag National High School gilabay sa laing eskwelahan. Peston Cebu mopahigayon og protesta karong Huwebes. Dili mo salmot sa tulo ka adlaw nga nationwide transport strike. Yulan 5 milyones pesos nga drogas na sakmit. Laing 406 ka mga suspitsado nadakpan sa kapulisan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Konsyal June Alcover wa makauyon sa kasamtangang daggan karon sa Kulon Night Market. Human giingong gilaktaw sa giingong grupong nagkontrol niini nga Gasa Board. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Taliwa man sa kasadya sa Daan Colon tungod sa night market. Wala hinuon nakauyon si Konsyal Pastor June Alcover sa nahimong dagan. Tungod nini, giulagway sa Committee on Markets Chair nga si Alcover nga giingong adunay nahitabong black market tungod sa giingong illegal nga proseso aron makasulod ang ubang mga manindahay. Suma pa niya nga posibleng adunay grupo sa mga Muslim ang nagkontrol sa night market. Hinungdan nga gilaktaw ang Garbo Asenso sumbanan sa alyansa sa gugma kon Gasa Board ug ang mismong konseho sa Dakbayan. Nagpabili ng respeto ni Alcover sa Muslim community. Apan gikabalak aniya ang ubang mga nanginabuhi sa night market nga nisunod sa proseso, ilabi na kadto mga taga-Dakbayan sa Sugbo. Tungod kini sa giingong naniguro sa pagbutang og luna sa mga manindahay nga dili di ay taga Cebu aron makabaligya. Paninglan sila og rental nga 6,000 rental ha sa slot. Apang na asa man pa dong kwarta nga rental. Ngano mag-rent man, nga amo man na yuta, syudad man na sa syudad, yuta man na sa syudad. Ngano pa rin mo bito nang ni mahal, imbis mo barato ang baligya diya mo mahal, kay doon naman si rental ka pahal sa kayo. Supposedly night market doon, barato, tagi na para magana sa publiko. Apil sa ikabalakan sa konsehal mo ang kahimtang sa seguridad, kahinlo sa dapit ug ang dagan sa trapiko. Aron maklaro ang tanan, nagpaygayon sila og executive session sa konseho aron ipasabot ang mga lagda. Sa tunga-tungang bahin sa diskusyon, adunay tanhaga si Vice Mayor Tomas Osmeña bahin sa giatubang nga suliran sa Kulon Night Market. This issue of Gaza bothers me because I keep hearing that in the previous administration, a lot of money have been collected by AEVI and IVEN, two organized groups that are members of Gaza. So I would like to ask the city administrator to ask the city treasurer on how much money has been remitted to our treasury that has been collected by these people, if at all, before we can even think of convening, because these two groups might be part of the problem and not part of the solution. Tungod sa pagpaklaro sa mga guidelines sa Kulon Night Market, mao ang pagpanalipod sa uban pang mga lehitimong manindahay. Kini aron usab magpabilin ang kamahinungdanon sa Daan Colon, isip Heritage District sa syudad. We must also take account
that Colon Street is a recognized heritage site. For this reason, the Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission, or CHAC, must be part of this discussion to ensure that heritage conservation guidelines are respected. Navarro, CCTN News. Napasar sa Junta Provincial sa final reading ang ordinansahon aron buwagon ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office isip departamento sa Kapitolyo. Tingwa sa lakang ni ABC President ug Bukal Celestino Tining Martinez nga mas mapakusgan pa ang operasyon sa Cebu PDRRMO panahon sa katalagman. Daan ang gimugatan ni PDRRMO Chief Dennis Pastor nga bati kaayo ang kahimtang sa ilang buhatan ato sa miaging administrasyon diin limitado ang mga tao kaniadto. Kagamanan sa syudad sa Mandawi mopatuman og cost cutting sa mga departamento. Hinoon gisaad sa mayor nga dili matandog ang importanteng mga serbisyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gitigom kaganinang buntag ang tanang department head sa Mandawi City Hall kabahin sa paghisgot sa ipatuman nga cost cutting. Sa milabay nga duha ka tuig, wala makabot sa syudad ang target nga collection ug mokabat sa 200 milyones pesos ang wala mitugma sa actual nga collection. Subay niini, gustong paminusan sa syudad ang dili importanteng gastuhon sa mga departamento. Kini maglakip sa pagminos sa adlaw sa ipahigayon nga trainings, official travel ug likayan ang pag-abang og venue sama sa hotel alang sa training. Giawhag sila nga gamiton ang mga pasilidad sa syudad. Bisan pa niini, gipasabot ni Acting Mandawi City Treasurer Claire Cabalda nga dili maapektuhan ang mga serbisyo alang sa Mandawihanon. Subay na sa mando ni Mayor Tadeo Junki Uwano. Mo na iyahang gi-ensure nga di bata mahamper ang iyahang pag-deliver sa basic services. So mo na ang pag-project nato sa cash availability, one thing natong gi-assure or gi-appropriatean, gi-earmarka nato daan is usa ana is ang basic services for the Mandawihanons nga di gyud sila maapektuhan ana. Sa koleksyon ni atong Agosto, moabot pa lang sa 2.9 billion pesos ang nakolekta sa syudad, gikan sa 4.5 billion pesos nga target niini. Ako lang sa silang giingnan na dili lang abrupt, i-tone down lang ba sa kaysa sa naangdan kay whether we like it or not, maana ra ba din natin, sus may patong sa una kay yun ani mi bungga kay mi nya karon pag-assume ni Mayor Junki ana gikat ba yung tanan di sa ko ganahan ingana sa. Tinuon aduna pay gilauman nga mga koleksyon sa National Tax Allotment, Real Property Tax ug Business Tax sa sunod nga mga buwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipay muslan sa dili mo minus 500 ka mga driver ang tag 20 pesos kada kilo nga bugas dinhi sa Sugbo karong adlaw. Subay kini sa paglusad sa Benteng Bigas Meron Na program ngadto sa mga public utility vehicle drivers sa 5 ka mga dapit diin apil ang Cebu City. Nag-abot ang mga drivers sa National Food Authority warehouse aron makapalit og hangtod sa 10 ka kilo nga locally milled NFA rice. Gipasabot ni LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr. nga gawas sa mga public utility drivers. Apil sa mga makapalit ang mga habal-habal driver. Dugang pa niya nga pasiuna lang ang maong pagpamaligya aron makapalit ang 25,000 ka driver ang baratong bugas gikan sa gobyerno. Distribution karon accordingly 500 tanan ang beneficiaries. Ang sa LTFRB 250, ang sa LGU mo ning motorcycle mga motors nga drivers 250 pod. Sa among 250 ang mga transport service entities kanang cooperative corporation mag endorse og mga pangalan sa drivers with sa ilahang driver's license. Kagamanan sa dakbayan sa Mandawi o probinsya nagkasabot na sa isyu sa mga sako sa bugas nga NFA nga wa mahalin sa Mandawi. Ang probinsya mipahibaw nga itanyag na lang ang wa mahalin isip pinansyal nga tabang sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Kaganinang buntag, nag-courtesy visit ang mga opisyales sa syudad sa Mandawi. Pinanguluhan ni Mayor Tadeo Junki Uwano ngadto kang Gobernador Pamela Barre 4 sa Kapitolyo. Ato sa courtesy visit, nahisgutan ang pagsulbad sa isyu sa dulaan 400 nga sako sa bugas nga NFA nga nagpabiling nagpondo sa bodega sa Mandawi. Kini mao ang wala mahalin sa syudad ubos sa Sugbo Merkado Barato program sa Kapitolyo. Pagbaligya og 20 pesos matag kilo sa bugas, napatuman kini niadto pang tuig 2023 sa miaging administrasyon. Nasabutan nga dili na paninglon ang Mandawi sa wala mahalin nga bugas, apan kinahanglan gihapon nga mobayad ang syudad sa wala marimit nga halin niadtong unang batch sa nabaligya nga bugas. Amang kunong ang ilang yang gisulti mo huglan ako ng murag financial assistance to the city, which is nalipay na lang sa admin, hindi mo sa ka-dispose before that meeting kay mura magkuamong i-dispose, we take responsibility for it. Ang mga nadaot nga bugas ang gikatakdang ihatag sa syudad ngadto sa mga universidad nga naghangyo niini alang sa ilang research, apan kinahanglang mopasa sila og formal nga hangyo og waiver nga dili kini mamahimong ipakaon sa mga tawo tungod delikado sa ilang kaluwasan. Samtang sa ilang courtesy visit sa Kapitolyo, nahisgutan usab ang mga tabang nga ipadangat sa probinsya ngadto sa Mandawi. Lakip na ang paghatag og hinabang alang sa mga proyekto nga moabot sa 15 milyones pesos. Ibawagid ko na daghan kag tabanguno, no? Kaya you have 51 LGUs na tabanguno nya, daghan sang mga mas gamay-gamay na mo na LGU na mas kinahanglan gid og tabang, pero dili lang sad mi mo balibad go kung mahatag kag assistance na mo to yung gihatag, pero na naman siya ihatag na assistance through our board members, no? Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, tulo ka mga tinun-an nga nagsumbagay sud sa Babag National High School gilabay sa laing eskwelahan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan,
400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning-fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, tulo ka mga tinun-an nga nagsinumbagay sa Babag National High School niadtong nilabay nga semana gitransfer sa lain nga mga tunghaan. Kini maoy nasabutan sa mga kadagkuan sa tunghaan uban ang mga ginikanan sa mga tinun-an nga nalambigit aron nga dili nasubling mahitabo pa ang maong insidente. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Gibalhin na sa laing mga tunghaan ang tulo ka mga tinun-an nga nakuhaan og video nga nagsinumbagay sulod sa Babag National High School ni adtong Setyembre 8. Kung diin makita sa mong video ang usa ka grade 8 nga tinun-an nga gitabangan sa duha ka mga tinun-an sa grade 10. Mahinumduman nga ang sinugdanan sa mong panag-away sa dihang usa ka grade 8 ang nidakol sa usa niya ka classmate. Ang grade 8 nga nalambigit sa video ig-agaw sa biktima hinungdan nga iyang gikompronta ang nidakol sa iyang ig-agaw. Apan niresponde ang duha ka mga grade 10 nga barkada sa nidakol hinungdan nga sila mooy nagsinumbagay. Matod sa Prefect of Discipline sa mong tunghaan nga si Iluminado Ariola Jr. nga ang pagbalhin sa mong mga tinun-an mooy nasabutan ato sa ilang ikaduhang conference kauban ng principal, mga tinun-an nga nalambigit og ilang mga ginikanan ni adtong Setyembre 11. Ang duha ka grade 10 student unang nadesisyonang mag-alternative learning system. Advice mo gito o ALS na mo niya under sila sa Bausi. So yung tag-under sa Bausi, ma'am, every Saturday mo-report sila ni barangay captain dito sa barangay hall. Nasa sila community service. Yan, tagaan po sila allowance na trabaho dito. Apan nihangyo ang mga ginikanan sa duha ka mga tinun-an nga i-transfer lang sila sa laing tunghaan. Hinuon gidawat ang duha ka grade 10 sa Gunob National High School ug dito na sila magpadayon sa ilang pag-eskwela. Samtang ang grade 8 nga nalambigit sa video nag-al sa barangay Kanhulaw ubos gihapon sa Vauci. Ang pagbalhin kanila sa managlahing eskwelahan mo'y nakitang solusyon sa mga kadagkuan sa mong tunghaan aron nga dili na subling mahitabo ang maong insidente. Dugang paniana ang grade 8 nga nidakol sa iyang classmate posibleng ibalhin usab sa pribadong tunghaan. Ug ang grade 8 nga gidakol mo'y nagpabilin sa Babag National High School. Cristel Joy Filerca, CCTN News.
Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 misugyot sa Cebu City Government nga magbutang og klarong bus stop sa Natalio Bacalso Avenue. Subay kini sa nahimong reklamo sa mga pasahero bahin sa gipatumang discipline zone. Ang kasiren hatod ni Gian Navarro. Nabatian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang reklamo sa mga commuters bahin sa pagpahugot sa mga lagda sa trapiko sa N. Bacalso Avenue, Dakbayan sa Sugbo, isip discipline zone. Ubos sa mong lagda, walay may tabong stopping sa mga sakinan gikan sa Cebu South Bus Terminal paingon sa Bulacau Bridge aron matod pa maminusan ang bugat gadagan sa trapiko. Gipahugtan ni nun sa mga otoridad ang mga provincial buses diin kinahanglan point to point ang biyahe. Pasabot nini sa bus terminal na mahimong pakanugon o pasakyon ang mga pasahero. Matod sa Regional Director nilang si Eduardo Mondialto Jr. nga dugay nang gipatuman ng point-to-point system sa mga bus. Misugyot siya ngadto sa Cebu City Government nga mas mayo magbaton og klarong designated areas kung asa mahimong pakanaugon og pasakyon ang mga pasahero. Naamang mga designated areas nga kuan lang kanang boarding and alighting. Then nakita po na ko ning uban nga wala ang iyang no stopping ana nga wala. So bisag asa na lang muhunong mo siguro na kuan ang Cebu City nga nagkuan lagi sila nga dire-diretso. Pangunay ang mga sakop sa Cebu City Transportation Office sa pagpanakop sa mga driver o operator nga nakalapas sa mga traffic rules sulod sa discipline zone. Apan may mong moabag ang LTF RB7 aron pang sitahon kadtong mga bus nga nakalapas sa kasamtangang mga balaod sa syudad nga may labot ang trapiko. Gamito namo tong ilahang mga ordinances pili mo mo issue og kuan ato anang violation sa ilaha. Aside sa amo ang ginatawag og IRS na may inspection report sumon. Taliwaman sa mga kabalaka o pagsaway gikan sa ubang pasahero. Giangyuan sila ni Mayor Nestor Archival nga sabton lang una ang gipahugot nilang lagda. Sumapa niya nga danang gipatuman ng no stopping gawas sa terminal. Apan nagkabuk at tinuon ang trapiko sa gawas human matod pa nakalimtan na mong lagda. We understand that the traffic Sundays nakahatag ng dakong problema sa syudad. It's not only mga estudyante, mga buntis, tanan ng mga tao. So that's why pag-implement nila, akong ilan sila, I don't have problems with that. Gian Navarro, CCTN News. Igo lang mo pahigayon o ga protesta ang Piston Cebu karong Huwebes, September 18 sa buntag aron ipadayag ang ilang kasagbuyo sa korupsyon sa gobyerno. Matod sa chairperson ni ini nga si Greg Perez nga gipili nilang dili musalmot sa tulo ka adlaw nga nationwide transport strike aron dili matanggong ang uban nga mga pasahero. Musalmot sa mao nga protesta ang hangtod 50 ka mga sakop sa Piston Cebu nga namahuway una sa pagpamasahero niya ng adlaw. Mo marcha usab sila sa mga buhatan sa LTFRB ug LTO aron ipatawagon kung ipanawagan nga manubagyod sa balaod ang mga kadtong mga nangawkaw sa panudlanan. Apil sa grupong Piston ang mga nipadayag usab sa ilang kalagot sa hilabihan nga pagpangurap tungod lang sa mga questionabling flood control projects. Gipaubos sa kinalit nga drug test ang tanang 290 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Hospital kaganiyang buntag. Gilangkuban kini sa mga doctors, nurses, institutional workers ug mga marshals. Matod ni Gary Lau, ang pangulo sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP, nga subay kini sa hangyo sa hospital administrator. Gidugang niya nga wa hinuoy gidudahan nga mga personnel apan nagibuhat lang ang maong lakang aron sa pagsiguro nga drug-free workplace ang maong tambalanan. Kini mao'y kaduhang higayon karong tuiga nga napaubo sa surprise drug test ang mga kawani sa Lapu-Lapu City Hospital apan karon higayuna pa lang nga ang tanan mao'y napaubos sa drug test. Gitunong ni because it's also their general assembly sa atong mga hospital. So wala man hinuon. Only that in line sa mandate sa ato ang mayor for a drug-free workplace. Vice Presidente Sara Duterte mipatim-aw sa Kongreso aron panalipdan ang gipangayong pundo sa iyang buhatan ubos sa 2026 national budget.
Nakiglali sinuon ang ubang kongresista ngadto sa mga sakop sa minoriya tungod sa isyu sa impeachment complaint. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nitambong si Vice Presidente Sara Duterte sa budget briefing sa Kongreso karong adlaw aron pagduso sa pangayoong 902.8 million pesos nga budget sa Office of the Vice President karong 2026. Usa sa mga gisukit-sukit sa mga kongresista ilabi na sa minority mao ang kapin 7 million pesos nga gigasto ni Duterte alang sa seguridad ug sa masakop sa OVP atol sa siyam ka mga foreign trips. Gipangutana ni House Assistant Minority Leader o Kabataan Party List Representative Rene Co si Duterte bahin sa nimong paglarga sa ubang nasod o kung unsa man ang tinguha. Apan mitubag ang Vice Presidente nga magdepende lang kung personal ba ang maong katuyuan sa maong pagbiyahe o di ba ka adunay kalambigitan ang OVP. Madam Chair, for the security, I understand they recommend, the Armed Forces of the Philippines recommend 3 to 4 security personnel, but the Office of the Vice President only approves 2 security personnel. Hangtod nga nagkalalis ang mga kaubanan sa Kongreso bahin sa pagsukit-sukit sa foreign trips ni Duterte samtang ang Vice Presidente nagpugong na lang in town sa Ingibati. Himugatan sa masakop sa minorya nga lehitimo ang mga gipangutana isip kabahin sa budget proposal. Sama sa gilauman gipangutana sa mga kongresista si Duterte bahin sa confidential funds apan wala hinuon mitubag. Ilabi na nga nag-atubang og impeachment complaint ang opisyal diin gimong issue sa maong pundo sa nang-aging mga katuigan. Hinungdan nga gitataw sa minorya sa Kongreso nga wala na itabong impeachment trial kay naka-archive man kini sa Senado og nakaungong ang gidusong mosyon nilang Duterte ngadto sa Korte Suprema. I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Apan, nailaing pagsaway ang Vice Presidente ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bahin sa kasamtangang liderato sa Kongreso. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Gian Navarro, CCTN News. Duha ka mga lalaki nga napalgang patay sa Barangay Manipis sa syudad sa Talisay ug Bukirang Dapit sa Barangay Kiyot sa Dakbayan sa Sugbo. Giila na sa ilang mga kabanay. Ang duha pulos na lambigit sa iligal nga drugas. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Nailhan na katong duha ka mga patayng lawas nga napalgan sa Purok Bambo, Sitio Campo 5, Barangay Manipis sa syudad sa Talisay o sa Sitio Antuanga, Bukirang Dapit sa Barangay Kiyo sa syudad sa Sugbo. Unang gila sa mga kabanay katong nga napalgan sa Manipis nga mao si Omil Villa Gonzalo, 31 anyos, taga Barangay Inaywan sa Dakpen Sugbo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, ang hepe sa Talisay sa Police Station, nga ang asawa ni na ang igsuon sa biktima, ang miila niini. Gingon doon pick up sa biktima nitong September 14, 2025 nga wala nila mailhi o wala na kini mo pauli. Giangkon matod pa sa kabanay nga tigamitan sa illegal nga drugas ang biktima. Apan nila usab nga gitanaw ang posibilidad nga namaligya usab kini. Kanumduman nga doon nabutang sa karatula sa kilid sa lawas sa biktima nga nagkanayon nga huwag tularan. Adik ako nga gituan sa kapulisan nga nalabigit kini sa illegal nga drugas. Samtang giila usab sa apuhan katong lalaki nga napalgan nga wala na kinabuhi sa Sitio Antuanga, Barangay Kiyot sa syudad sa Sugbo. Ang mga biktima mao si Rimar Tabura, 19 anyos nga taga Barangay Pardo sa syudad sa Sugbo. Nailhan sa apuhan og iyan ang tato sa dughan sa biktima nga nakasulat ang pangalan niini lakip na ang tato siyang paa. Mato ni Police Captain na Charisma Gonzales, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga nitong Sabado alas 10 sa gabi, September 13, 2025, gikustorya pa kini sa Barangay Tanod sa Pardo, human nga naglaroy-laroy kini sa Sunrise Village. Nakuhaan matod pa kini og toy gun apan nagpaila matod pa kini nga usa ka minor de edad.
Tungod ani, gikustodiya ng una siya sa barangay. Pagka alas 12 sa udto sa Domingo, September 14, 2025, gibuhian kini human nga ang kabanay mikuha niya apan nasuta na dili na kini minor de edad. Base sa vaccine card siya gapitaka, sigon siya mga higala og kabanay nga human magkuha sa iyang apuhan ang biktima. Katapusan siya nga nakit-an dito sa Biliran sa Pardo sa gihimong background investigation nasuta nga makadaghan na gireklamo ang biktima sa ilang barangay tungod kay kini ang kanunay nga gitumbok ka manakagbalay aron nga mangawat gawa sa pagkanotado nga kawatan nalambi kito sa matod pa kini sa illegal nga drugas sanglit siya ang gihimong runner sa iha nga mga silingan. Ano sir, ang base sa katong kuan sir kanang info gathering sa atong mga investigator sir kay no kanang notado na siya sa akyat bahay sir ba mao bitaw na siya nga katong nakuha na siya dito giadto na sa taga barangay kay tungod ato nga nagsuroy-suroy siya dito sa village niya. Nakuhaan pagid siya og kanang toy gun replica. Pagkilayon ang Cebu City Police Office sa Talisay City Police Station aron masubay kung kinsa ang nag-pick up sa duha ka mga biktima sa wala pa sila mapalgi nga wala nay kinabuhi. Arnold Bustamante, CCTV News. Mosunod, dulaan 5 milyones pesos nga drogas na sakmit. Laing 406 ka mga suspetsado na dakpan sa kapulisan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong isubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.
Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, kapulisan sa Central Visayas nakasakmit og dulan 5 milyones ka pesos nga kantidad sa ilegal nga drugas. Nakasikop usab sila og 406 ka mga dinakpan sa nagkadaiyang krimen atol sa kasimana nga anti-criminality and law enforcement operations. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakasakmit ang Police Regional Office ng 4.6 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas atol sa kasimana nga anti-criminality and law enforcement operation gikan September 7 ngadto na sa 13, 2025 nga miresulta sa makasikop sa 406 ka mga suspitsado sa tibuok Central Visayas. Ang Pero 7 nakalusad og 148 ka anti-illegal drug operations nga misikop sa 185 ka mga individual. Dinto ini giilang nga mga high value target, 31 ang street level pushers og 151 ang bagong drug personalities. Bukabat ang tanan sa 682.17 gramos nga shabu ang nakuha sa kapulisan. Ganun standard drug price nga 4,638,756 nga naa na karon sa PNP Regional Forensic Unit alang sa himuon nga chemical analysis. Yan ang kampanya batok wanted persons nakasikop ang Pero 7 og 153 ka mga akusado sa lain-laing krimen. Din beturi binini ang gila nga most wanted individuals. 5 ang nabutang sa listahan ni si regional level na puro ang level og 14 ang municipal level. Gipakusgan pa ang pagukod sa illegal gambling nga resulta sa pagkasikop sa 47 ka mga suspitsado atol sa 33 ka mga operations. Din kasagaran kanila dalam bigit sa illegal numbers game sama sa sortres. Gisundan kini sa hantak, card games ug mahjong ug pagkasakmit sa kwarta isip sugal nga mokantidad sa 8,542 pesos. Samtang silang kampanya batok loose firearms ang Pero 7 nakadakop og 21 ka mga tawo ug pagka-embargo sa 27 ka mga armas nga wala lisensya. Usa ka eksklusibo nga mao ang granada o 47 ka round sa bala sa lain-laing kalibre sa armas. Subay ni si Police Brigadier General Rodrigo Maranan midayeg sa mga sakop tungod sa manampuson nga pagkasakmit sa illegal nga drugas ug pagkasikop sa mga suspitsado. Gihimugatan ni Maranan ang kamahinungdanon sa suporta sa publiko sa ilang mga programa nga gipatuman aron lang nga makabot ang kamalinaon sa tibuok rehiyon 7. Arnold Bustamante, CCTV News. Nakawat nga cellphone sa usa ka Lotto outlet sa Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu ni atong Sabado. Nauli na sa tag-iya human nasubay sa kapulisan ang panimalay sa nagkuha niini. Na-recover ang maong cellphone apan wa maabti sa kapulisan ang nagkawat niini. Ang kasayuran niadto ni Crystal Joy Felerca. Nauli na kagahapong adlaw sa Lotto teller ang nakawat niya nga cellphone human masubay sa kapulisan sa Lapu-Lapu City Police Station 5 ang panimalay sa nagkuha niini. Ang cellphone sa 22 anyos nga si Mark Sabandal nakawat sa usa ka e-bike driver sa usa ka Lotto outlet sa Sitio Cassia, Barangay Bangkal pasado alas 2 sa hapon ni adtong Sabado, Setyembre 13. Ang maong insidente nakuhaan pa sa CCTV sa Barangay Buaya. Mato ni Corporal Charlie Suson, ang duty investigator, nga wa sila'y nadawat nga reklamo gikan sa biktima. Apan tungod kinakadawat sila sa mong impormasyon nga adunay nakawatan, ilang gisusi ang mong dapit og nasuta nga nakablatter kini sa Bangkal Barangay Hall apan sumapas investigador nga wa sila gipahibaw niini. Hinungdan nga ilang gisubay ang tanan mga lugar nga posibleng tambayan sa mong e-bike driver aron kini mailhan hangtod nga nasubay nila ang panimalay niini sa Barangay Mactan. Apan pag-abot nila sa panimay, ang asawa sa mong e-bike driver ang naabtan sa kapulisan og na-recover ang maong cellphone.
Sa dihang nakuha pagbalik sa kapulisan ang maong cellphone, gikumpirmar kini sa biktima nga mao kadto ang nakawat niya nga cellphone. Suma pa ni Suson nga bisan og nauli na ang maong cellphone, apan posible gihapong makapasaka og kasong pagpangawat ang biktima batok sa maong lalaki. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Wa makatala og problema ang kapulisan sa syudad sa Sugbo sa katapusang adlaw sa bar examination sa University of San Jose Recoletos, Basak Campus. Bisan pa man kini sa pagdagsa sa mga supporters higala ug kabanay aron sugaton ang mga bar examinees. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Hapsay, hamugaway o balinaw nagpagtapos sa tunog kaadlaw nga bar examination sa syudad sa Sugbo. Matod sa Police Regional Office 7 nga ribuan ka mga supporters higala ug kabanay ang misugat sa mga bar takers nga nagatang ng daan sa gawas sa University of San Jose Recoletos USGR Basak Campus human sa eksaminasyon. Madasigon nga miabiba ang kapin sa 1,000 ka mga supporters gikan sa lain-laing law schools ug universidad ang nagdasok sa gawas sa tunghaan. Gila sa Police Regional Office 7 ang manampuson nga pagpatuman sa seguridad sa kapulisan sa syudad sa Sugbo uban sa abag sa Cebu City Transportation Office, Barangay Public Safety Officers o guban pa nga katambayayong nga ahensya. Nakadaig ang kapulisan sa Central Visayas nga hapsay og wala makabalda sa dagan sa trapiko ang katapos ang adlaw sa bar examination. Duluan sa duha ka gatos ka mga pulis ang gipakatap sa gawas ug sulod sa USGR Basak Campus nga usa sa 14 ka testing center sa tibuok Pilipinas nga gidesignate sa Supreme Court. Ang presensya sa mga pulis naghatag sa kasiguruhan sa seguridad sa mga bar examinees, sa supporters ug sa publiko. Gawas nini sinusam ang gamitabang aron mahapsay ang traffic sa mga dapit ug gipatuman sa tanang lagda sa tibuok tulo ka adlaw. Hugod kag gipatuman sa kapulisan ang tanang local ordinance usa na nini ang liquor ban din tanang tindahan nga nasulod sa 100 meter radius gilid-an nga makabaligya og ilimnon nga makahubog ug ang pagdili sa pagsaba-saba kun anti-noise ordinance aron dili matugaw ang gamikuha sa bar exam. Ang liquor ban nga nagsugod sa pagpatuman sa alas 9 sa gabi sa dili pa ang exam ug gilibkas kini pagka alas 10 sa gabi human sa bar exam. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga ang ilang nga prioridad mao ang seguridad sa tanan nga nalambigit sa dakong kalihukan nga mao ang bar exam. Una na nga gipasalig ni Maranan sa publiko ug sa mga examinees nga ilagyod nga gipaningkamutan nga luwas ang 1,300 nga mikuha sa pasulit. Gidaig sa general ang mga sakop nga wala bulugak gikan sa pagsugod hangtod nga natapos ang bar exam 2025. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.